So, gusto mo ng magandang design para sa iyong kisame. At maraming nagsuggest na gumamit ka ng PVC ceiling panels para dito. Sulit nga ba ito? Let's get to know more about PVC ceiling panel materials. Tara, pag-usapan natin. Hi, this is your Kuya Architect. At for the people na naghahanap ng mga contents all about house design, construction, building, and finishing materials, well, this channel is for you. So kung nagpaplano ka or in the process ng nagpapagawa or nagpaparenovate ng bahay, check na our videos at syempre mag-subscribe para updated ka sa ating mga bagong contents. So sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga important details and info sa paggamit ng PVC ceiling sa ating mga bahay. Atin rin ipapakita ang mga available designs and dimensions of these panels at kung magkano ang presyo nito ngayon. Atin rin pag-uusapan kung paano ito i-install and most importantly, tatalakayin din natin dito ang pros and cons ng paggamit ng ganitong materyales. So kung ready ka na, tara! PVC ceiling panel info. Well, bago tayo dumako sa ating main topic, may ginawa na pala tayong mga videos all about ceiling design. Ito ay tumatalakay sa iba't ibang common na mga design ng ating kisame tulad ng resist, plain, cove lighted at iba pang mga klase ng design ng ating mga ceiling. At meron rin tayong ginawang video all about naman mga common ceiling materials naman. Ito yung mga gypsum board, piping board, at kasama na doon ang PVC panel. So in that video, we compare those kind of materials. So after mong panoorin ang video ito, you can later check those videos andun sa ceiling playlist sa ating channel. At ilalagay ko rin ang kanilang mga links sa comments and description below. Kaya paki-check nyo na lang later. So andito tayo ngayon sa ating current project. At kung makikita nyo, gumagamit tayo ng PVC ceiling panel in wood color finish. So, ginamit natin siya for the resist cove ceiling as the central accent. So, may mga cove lighting tayo dyan sa gilid-gilid niya. This PVC ceiling we use with fiber cement board or kilala natin bilang Hardiplex as general ceiling. So parang itong nagpi-frame sa kanya sa gilid. So again, to give a nice design sa central part ng ceiling as an accent, gumamit tayo ng PVC ceiling panels. Maganda talaga ito, especially gagamitan mo ng cove lighting pag natapos ito. So meron siyang dramatic effect sa ating ceiling. So medyo aesthetic siya. So ayan. So, nandito tayo sa isang store para tingnan ang mga available na design at mga presyo ng mga PVC ceiling panels dito. Ito yung mga plain white design ng mga panels. Tingnan natin ang presyo. So, makikita natin na nasa 150 to 175 yung presyo ng mga white panels. Now, tignan na naman natin yung presyo ng mga panels na merong wooden design naman. Same din naman, nasa 150 to 185 pesos ang presyo ng mga ganitong design na panels, which is in wooden glossy na finish. Nasa 175 to 185 din itong mga panels na mas wood looking tingnan at merong mga groove design sa kanila. At ang mga common dimension ng mga panels na ito ay nasa 0.25 yung width at nasa 2.95 naman yung length or yung taas in meters. So, after nating makita ang mga available design, dimensions, at mga presyo nito, pag-usapan pa natin ang iba pang mga important details at info tungkol sa PVC ceiling panel.
Una, ang installation. So, ito isa sa mga may simpleng installation process sa mga ceiling material. Una, need mo ba ng plywood or backboard sa ceiling para maikabit ito? Well, hindi naman. Kailangan mo lang ng metal frames, say the least. Nakakatulong lang kung maglagay ka ng plywood or mga backboard sa mga PVC ceiling before ito ikabit for insulation process. So, hindi directly matatamaan ito ng init. Especially kung ang bubong mo or yung kisame mo is directly below sa iyong metal roofing. But kung meron namang insulation na yung bubong nyo, well, no need na maglagay ng plywood over, no? Pwede mo nang directly ikabit sa metal frame yung ating PVC ceiling panels. Anyway, ang mga pinaka-common na ginagamit na screw ay yung mga flathead type. Yung mga black screw or iba pang screw, basta importante flathead ito para hindi umumbok yung screw. Yung iba naman gumagamit sila ng blind rivet kung walang available na black screw siguro, or mas madali sa kanila ang paggamit ng mga blind rivets compare naman sa pag-drill ng screw sa ating mga metal frame. So sa isang panel meron dong edge na nagpuputrude kung saan doon tinatama yung screw para ma-install ito sa ating mga metal frames. So, parang ganito yan. Ito yung part na ini-screw sa ating metal frames. Tapos, meron dyan parang cavity. So, ang next na panel ay isusuksok dyan. So, itong part na to ay matatabunan. So, hindi na makikita yung screw na dinikit mo dun sa metal frame. Parang ganyan. So, basically, nag-overlap, nag-i-interlock yung mga panels na yon. And beside dun sa main na mga metal frames kung saan sila ini-screw, meron namang tinatawag na L-trims or yung mga wall angles na trim na ginagamit naman para suksa walls. At ginagamit din ang mga trim na to para sa mga kanto na design ng ating mga PVC panels. Kaya ng ganito. So, nilalagyan ng L-type na trim ang mga kanto or yung pagsalubong 90 degrees ng dalawang panels para hindi halata yung hati nila doon sa kanilang corner edge. May tinatawag din tayong H-clip naman. Ito yung parang connector ng mga PVC panels kung medyo mahaba yung length ng lalagyan nito. So basically, kung ang isang panel ay hanggang dito lang at kailangan mong i-connect yung pangalawang panel para sa haba na yon, ay kailangan mong gumamit ng H-clip. Ganyan. So, ayun ang gamit ng mga L-trim at H-clip na accessories sa installation ng PVC ceiling panels. Now, after sa installation, pag-usapan naman natin ang mga pros and cons sa paggamit ng PVC ceiling panels para sa ating mga kisame. Una, pag-usapan natin ang mga kagandahan nito. First advantage, fast and easy installation. Well, unlike sa paggamit ng picing board at plywood, hindi mo na kailangan maglagay ng skim coat or masilya sa surface ng mga ito para kuminis. Hindi mo na rin kailangan pinturahan pa mga PVC panels dahil meron na itong readily made na mga color at design dito. So again, mas mabilis na ang pag-install ng ganitong mga panels compared dun sa ibang mga ceiling materials. Second advantage is the clean finish. Well, mas malinis nga itong tignan kasi hindi mo na kailangan, again, magpintura pa na maaaring mag-result sa mga patse-patse or iba pang mga paint defects. Wala na rin yung mga bumps na maaaring mo makita kung mag-on ka ng ilaw dahil nga, again, makinis na yung finish nito. Wala nang mga imperfection. Hindi mo na rin poproblemahin yung mga joint cracks kasi nga ito ay naturally nag-i-interlock, hindi halata kung saan sila nakadugtong. So unlike sa picing board, sa mga gypsum board na maaring magkaroon ng mga joint cracks sa kanilang mga dugtungan, well, paggamit mo ng PVC panels is maiwasan mo na ito. Isa pa sa advantage nito ay pagiging waterproof. Hindi ito prone sa water damage kasi gawa naman ito sa plastic. So kahit magkaroon ng water leak ang bubong nyo or yung slab, hindi ito masisira unlike sa paggamit ng plywood or ng gypsum board. At lastly, termite resistant din ito unlike sa plywood na pwedeng
anayin. So, ayun ang mga kagandahan or mga advantages sa paggamit ng PVC ceiling panels. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga issues nito. Una, temperature sensitivity. So, isa itong plastic material. So, medyo sensitive ito sa temperature changes. Maaari itong mag-deform or lumalaw kung ito'y exposed sa high temperature. Kaya yung mga PVC panels ay hindi natin ina-advise sa mga areas which exposed sa high temp, gaya ng mga kitchen areas. Nagiging brittle or marupok din ito kung exposed ito sa weather changes, gaya ng pag-ulan tapos uminit. Kaya hindi ito advisable na gamitin sa mga bulada or sa mga roof eaves sa labas ng ating bahay. Next issue nito ay ang kanyang durability. Well, durable naman in some certain degree ang isang PVC panels, but hindi ito kasing tibay ng plywood tsaka ng piping board in terms sa impact resistance. Mas madali itong mayupi or magkaroon ng crack or butas kapag subjected sa certain impact force. Pwede rin itong magkaroon ng scratches or gas-gas kung natamaan naman ng mga matutulis na bagay. Isa pa sa issue nito ay ang kanyang aesthetic. May ibang tao na hindi gusto yung pagiging plastic looking ng mga PVC ceiling panels. Hindi kasi ito as natural tingnan compare sa mga natural wood dahil nga sa finish nito. Meron kasing iba na mas glossy or matte na masyadong flat, kaya aesthetic wise medyo off ito sa ibang tao. And lastly, na-invent na merong sunog ay maaari itong mag-release ng harmful fumes kasi nga plastic material ito. So kung na-expose ito sa apoy, maaari maglabas ng usok na nakakasama sa ating katawan. So yun, hindi ito safe sa fire. So ayun ang mga pros and cons nito. Sana nakatulong ang video ito all about details on PVC ceiling panels. Kung meron kayong katanungan or opinion related sa ating topic ngayon, pakisulat lang ito on the comments below. And if you find it helpful, please leave a like, do share, at kung hindi pa, please naman do subscribe dito sa ating channel. Thank you for watching at muli itong Kuya Architect. Deserve mo ang maayos at magandang bahay.